Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Iyon ay niluto ni Jose. Kapag in-English po natin yan, tapos yung inyong mensahe ay pang ngayon, ang gagamitin nyo po ay is. Okay? Para sa salitang I. It is cooked by Jose. It is cooked by Jose. Okay? Kung pang ngayon. Pero kung pang noon, yung mensahe nyo, ganito po yung tamang pagporma. It was cooked by Jose. It was cooked by Jose. Ang ibig nyo sabihin, iyon ay niluto ni Jose noon. Okay? Pag ang ginamit nyo ay was. Pag is, iyon ay niluto ni Jose ngayon. Okay, yun po ang ibig sabihin ng is at saka was dito. So, pili na lang po kayo kung alin man ang gusto nyo na mensahe. Okay, kung pang ngayon o pang noon ang gagawin yung mensahe. Okay po? Isa pa pong halimbawa. Iyon ay pininturahan ni na Jose at Wally. Iyon ay pininturahan ni na Jose at Wally. Subukan po muna natin ay yung pang ngayon. It is painted by Jose and Wally. Okay? Pag pang noon, subukan natin, iyon ay pininturahan ni na Jose at Wally noon. Pag in English po yan ay it was painted by Jose and Wally. Okay? Sumunod, subukan naman po natin ay ang tagagawa po ay ako. Itong me, bilang ko. Iyon ay kinumpuni ko. Iyon ay kinumpuni ko. Kunyari ay pang ngayon, it is fixed by me. Okay? It is fixed by me. Pag pang noon, it was fixed by me. Okay? So, ganun lang kadali. Okay? Subukan naman po natin ay itong you, bilang mo. Tapos pang ngayon. Iyon ay idiniliver mo ngayon. Iyon ay idiniliver mo ngayon. Kapag in English po natin yan, it is delivered by you. Kung pang noon, it was delivered by you. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong as. So, pili na lang kayo kung ang gagamitin nyo sa Tagalog ay natin o namin. Subukan po natin ay itong natin. Okay? Tapos pang ngayon yung mensahe. Iyon ay ipinadala natin ngayon. Kapag in English po natin yan, it is sent by us. Okay? Pag pang noon, it was sent by us. Okay po? So, kung mapapansin nyo, napakadali pong gumawa ng English sentence o English na mensahe. Di ba po ba kung meron kayong ganitong pattern? Bali, ang itinuturo ko po sa inyo ay itong tinatawag na passive voice. Okay? Na ang ibig sabihin ng passive voice ay yung ating subject o yung pinag-uusapan at ang pinag-uusapan po natin dito ay itong salitang iyon. Meron tayong itinuturong bagay. Yan ang pinag-uusapan natin na kapag in English ay it. Okay? Na itong iyon o it na ating pinag-uusapan ay sinasabi natin na nagawan ng aksyon. Okay? Nagawan siya ng aksyon. Katulad po nitong niluto, yung itinuturo kong pagkain ay nagawan ng aksyon. At ang aksyon na ginawa sa kanya ay niluto. Okay, itong bagay o pagkain na itinuturo gamit itong salitang iyon. Okay? So, tatandaan nyo na po. Yung subject natin o pinag-uusapan,
kapag naka-passive voice ay dapat walang ginawa. Hindi siya ang gumawa ng pagluto, kundi siya ang ginawan ng aksyon katulad nitong niluto. Okay? So yan ang passive voice. Ang malaking tanong, bakit nagkakaroon ng passive voice? Ito po ang dahilan. Kasi po, yung tagagawa ng aksyon ay hindi ganon kahalaga. O kaya dahil sa kilala mo na agad yung tao. Kilala mo na yung tao kaya hindi mo na kailangan na pahalagahan pa. Kaya inilalagay mo siya sa hulihan ng iyong mensahe. Kasi hindi na ganoon kaimportante kung sinong tao. Ang importante sa akin ay yung ating pinag-uusapan. Ano bang aksyon ang isinagawa doon sa ating pinag-uusapan? Okay? So, yan ang ibinibigay na ibig sabihin ng passive voice. Yung ating tagagawa ay hindi ganun kahalaga o kaya dahil sa kilala mo na agad. Dahil sa kilala mo na agad, hindi mo na pinahalagahan yung tao. Ang pinahalagahan mo ay yung pinag-uusapan natin na ginawa ng aksyon noong taong iyon. Okay? Sumunod ay hindi mo kilala. Kunyari, hindi mo kilala yung gumawa noong aksyon na pagpintura doon sa bagay na iyon. Pwede mong gamitin ang passive voice. Okay? Pag hindi mo kilala, pwedeng hindi mo na sabihin itong Jose and Wally, itong ko, itong you, o itong niya, hanggang niya. At saka hindi nyo na kailangan pang sabihin itong by. Wala na yan. Halimbawa, iyon ay pininturahan. Maski hanggang dyan lang, okay na yung passive voice natin. It is painted o it was painted. Okay na po hanggang dyan kung hindi mo kilala yung tao. Kasi ang mahalaga nga po sa passive voice ay yung pinag-uusapan po ay yung ating pinag-uusapan na nagawa ng aksyon. Yun lang yun. Okay? So, kaya pasok po itong hindi mo kilala. O kaya, kapag yung ating tagagawa ng aksyon ay ito po, sa number 3. Kapag sa paggawa mo ng mensahe ay sa huli mo na siya masasambit. May pagkakataon kasi pag tayo ay nagbibigay ng mensahe, sa hulihan na natin nasasabi yung taong gumawa. At dyan pumapasok ang passive voice. Okay? At kung mapapansin nyo, nasa hulihan yung taong gumawa ng aksyon dito sa ating pinag-uusapan na ginamitan natin ng salitang iyon para maituro yung bagay na pinag-uusapan. Okay? At number 4, ayaw mo madiin sa isang sitwasyon yung taong gumawa ng aksyon. Ayaw mong ituro kasi baka mapahamak yung tao o kaya ikaw ang mapahamak dahil sa pinangalanan mo yung tao. Yan din ang dahilan ng passive voice. Ayaw mong mapahiya yung tao kasi alam mo namang aksidente ang nangyari. Kunyari na napinturahan noong gumawa ng aksyon, ayaw mong mapahiya siya kasi mali nga yung pagkakapintura at hindi pa naman pininturahan niya. Yun, ito po yung gamit ng passive voice. Pwede mong gamitin ang passive voice. Okay? Para hindi mapahiya yung tao o kaya madamay ka. Okay? So, sana tandaan nyo na po. Ito kasi ang mga dahilan kung bakit gumagamit tayo ng passive voice na mensahe. Na kung saan ay pag gumamit po tayo ng passive voice na mensahe, ay dapat yung ating pinag-uusapan ay katulad po nitong it o iyon, ay dapat walang ginawang aksyon, kundi siya yung nagawan ng aksyon. Okay? Tapos may pagkakataon din naman pong okay lang na pangalanan nyo na yung itinuturo nyong bagay gamit yung salitang iyon. Katulad po nitong the house. Itong ang bahay. Kunyari, yan ang itinuturo ko gamit yung iyon. Pwedeng paltan mo yung iyon nitong ang bahay. Pangalanan mo na kung yan ang kailangan. So, ito ang halimbawa.
Ang bahay ay pininturahan ni Jose. Kapag in English po yan, the house is painted by Jose. Okay? So, ganun lang kadali. So, kayo nang bahala kung ang gagamitin nyo ay pronoun, ituturo nyo lang yung ating pinag-uusapan o subject, o kaya papangalanan nyo na, katulad po nitong the house o ang bahay. Okay? Tapos, ang kailangan nyo rin pong tandaan at napaka-importante sa paggawa po ng mensahe na naka-passive voice ay dapat po yung spelling po ng ating mga action o verbs ay dapat naka-past participle. So, lagi ko sinasabi sa inyo yung salitang dictionary. Kasi importante po talaga ang gumamit ng dictionary kapag nag-aaral ng English o Ingles. Okay? Kasi ang dictionary po ang nagbibigay sa atin ng tamang pag-i-spelling ng mga verbs natin. Okay? Na kung saan ay ayon sa kung anong uri ng sentence ba ang ginagawa nyo. Katulad po nito, passive voice ang ginagawa nating sentence. May batas ang passive voice. Sinasabi na yung verb kailangan i-spelling ng naka-past participle. So, yan ang dapat mong sundin. Kasi kung hindi mo yan susundin, mali na yung iyong mensahe agad sa English. Pag yung cook, ginawa mo lang C-O-O-K, tinanggal mo yung ED, tapos naka-passive voice, mali ka na. Kasi nga may batas ang passive voice. May batas sa tamang paggawa sa kanya. Okay? Pag tinignan nyo sa dictionary, ang past participle ng cook nitong C-O-O-K ay C-O-O-K-E-D. Ganun po. Pagdating sa remove, yung R-E-M-O-B-E ay magkakaroon ng D pag naka-past participle. Okay? So, sana marami po kayong natutunan ngayon. Okay? Kasi sa totoo lang, gamitin po nitong itinuturo ko sa inyo. So, kung meron pa kayo na naiisip na iba pang action o verb na maaari nyong ilagay dito, ilagay nyo. Alam nyo na naman kung paano mag-assemble ng passive voice. Okay? Katulad noong magbigay pa ako ng isa. Katulad ng salitang pinirmahan. Pinirmahan. Pag in English ay signed. Okay? Yung signed, S-I-G-N-E-D. S-I-G-N-E-D. Nakapas participle na. Okay? Halimbawa, iyon ay pinirmahan ni Jose. Kapag in English po yun, tapos pang ngayon, it is signed by Jose. Okay? Ganun po. So, nakapag-English na po kayo sa passive voice. Tapos, ang maganda pa doon, kaya ginamit nyo ay passive voice kasi nga, mas pinapahalagahan nyo yung ating pinag-uusapan, yung pirmahan. Okay? Kung yung document ba na iyon ay napirmahan. Okay? So, sana makikipag-aralan ng maigi ito kasi sa totoo lang, ito po ay talagang gamitin na gamitin. Okay? So, sana makikitanda na rin itong mga verbs natin kasi ito po ay lagi din ginagamit. Okay? At saka itong batas natin na ito. Ako na lang gumawa po nito. Okay, dinagdagan ko na. Hanggang 3 lang po yan, naging 4. Okay, kasi may sitwasyon talagang ganito. Ayaw mo madiin sa isang sitwasyon yung taong gumawa ng action. May pagkakataon pong ganyan. Okay? So, maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe sa ating page para tulungan ng ating page. At maraming salamat din po doon sa gumagamit ng ating Shopee link ng ating page para mabigyan ng kahit papano ng konting commission po itong ating page. Kahit papano po ay nakaka 2 piso, 3. Okay na po yun. Nakakaipon-ipon na po yun. At ang mahalaga dyan ay hindi po nadadagdagan ng presyo yung binili nyong item gamit yung Shopee link natin. Kayo na pong bahala kung bibilhin nyo yung item na ini-offer ng page natin o kaya yung sarili ninyong item na gusto nyong bilhin.
Okay? Maraming salamat. At saka doon sa mga naglalike at nag-share, maraming salamat para dumami naman tayo dito at makita rin tayo ng iba. So, sana pag-aralan nyo ng maigi. Okay? Kasi ito ay pinaghihirapan ng inyong kuya. Okay? Para mabigyan kayo ng tamang ideya sa paggawa ng passive voice na sentence. So, maraming salamat po. Makikitandaan po ito at ito. Okay po? Maraming salamat po.